Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong torque wrench na galing sa Shopee. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Di ba like na rin? Bago natin i-check to, maraming salamat sa pagsuporta dito sa Pat Cycle Corner, dito sa shop, saka dito sa YouTube channel. Maraming salamat din sa hindi pag-skip ng ads. At syempre, ilalagay ko sa description below yung Shopee link kung saan ko siya nabili. Alright. So, ito guys, yung pinakamurang torque wrench na nakita ko. Buksan natin. Okay, so ito yung torque wrench. At meron din siyang mga kasamang bits. Maganda dito, medyo madami yung selection mo. Meron tayong 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm up to 10mm na Allen wrench. Tapos dito meron din tayong tatlong pirasong torques. Meron tayong T20. Usually yung T20 na yan, ginagamit yan sa takip ng bleed port sa may lever. Itong T25, yan yung gamit na gamit. Usually ginagamit yan sa rotor bolts. Itong T30, hindi ko na alam kung saan gagamitin to. Parang wala namang T30 sa bisikleta eh. Tapos meron din tayong mahabang Allen na 5mm. Okay, so medyo may kabigatan siya. Talagang solid na bakal. So, ang ginamit na material dito o yung alloy na ginamit sa kanya ay chrome vanadium. Yan. So, yung chrome vanadium, matibay yan, resistant din sa kalawang, hindi agad-agad nagbe-bend. In short, total solid na tool. Pero syempre, dahil mumurahin lang to, huwag na tayo masyado mag-expect. Hindi naman to katulad ng Black & Decker, Stanley, o kung anumang branded na tools. So, out of the box, yung ratchet niya parang dry. Medyo tunog mayaman yung ratchet. Okay, so yung ratchet niya medyo dry. So, ang gagawin ko, lalagyan ko lang ng oil na konti para lang malubricate siya. Pero yun, yung gilid nito. So, lalagyan din natin to, yung bulitas na yan. Yung naglalak para dun sa bit. Ayan. Para hindi siya mapuwersa. Paikutin natin. Medyo nawala yung ratcheting sound, pero smooth na siya. Okay, so bago natin testingin, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin to. So, meron siyang scale dito, ayan, yung mga torque. Meron ditong knob na pang-lock, saka pang-release. Kailangan natin i-release yan para gumalaw tong handle. Okay, yan, gagalaw na siya. Kapag linak natin, siyempre hindi yan gagalaw. Ayan. Ayan, hindi na yan gagalaw. Kung kailangan mo 5 Newton meter, diyan mo tatapat. Ayan, dito. Kung kailangan mo ng 7, dito naman, sa 7. So, parang ganito. Itatapat mo tong 0, itong guhit ng 0, dito sa gitna. Hindi mo itatapat na pag ganyan na, mali yun. Di ba may parang guhit na yan? Dapat pantay siya dito eh. So, yan o. Yan, dapat ganyan. So, yan, nakaset na yan ng 5 Newton meter. Ito namang ibang number na katabi ng 0, ito naman yung fine adjustment kung gusto mong dagdagan. So, kunyari, ang kailangan mong torque ay 5.4. So, itong 0.4, itatapat mo sa 5. 0.4. Yo. Yan. So, yan na yan. 5.4 Newton meter. So, kung gusto mo naman 0.8, tapat mo lang. O, yan. 0.8 na yan. 5.8 na yan. Dito lagi sa gitna, yung tapat ng guhit na yan. Huwag dito sa number. Mali yun. Yan. Kunwari, kailangan natin ng 7. Yan. Tapat mo lang dito. Yan. 7 Newton meter na yan. Kung kailangan mo ng 7.4, yung 0.4 yung itapat mo dito sa gitna. Yun. Okay. O, tara. Testingin natin. Try muna natin yung 5 Newton meter. Ayan. Kapag na-select na natin, saka natin i-lock para hindi gumalaw tong handle. Kunyari, ito yung stem bolt. Wala lang tayong stem na pwedeng pagpraktisan. 5 Newton meter, dapat itong part na to, magkiklik na yan o babaliko. Punta tayo sa 9 Newton meter. Okay. Tapos lock natin.
Yan, ganyan ha. 9 Newton meter. Okay, so medyo matigas na siya. Ayan, nakiklik na. Okay na yan, na-reach na niya yung limit niya. So, subukan natin, taasan pa natin ng konti. Punta tayo sa 19 Newton meter. 19 Newton meter. Yan, matigas. Matigas na talaga. Pero, kaya ko naman i-click. Oh, yan, nakiklik na siya. So, subukan na natin sa pinaka-max, 25 Newton meter. Oh, sobrang tigas. Ang tigas na. Hindi ko nag-click na. Okay. So, ganun pala yung 25 Newton meter. Matigas talaga. So, out of the box. Okay ba siya gamitin para sa presyo niya? Oo naman. Ayos na ayos. Sobrang sulit. Lalo na kung naka-carbon parts ka. Carbon seat post, carbon stem. Ayan. Okay. So, yun guys. Ang torque wrench na nabili ko sa Shopee. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like, o kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kang idagdag, o kung nakagamit ka na nitong mismong itong torque wrench na to, comment down below lang. Okay, so yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like, at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.